Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At kami po ay napapakinggan nyo, syempre, sa 105.9 dito po sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro at 99.9 sa Ormoc at 104.7 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, syempre kami po ay present din sa inyong mga social sa FB and YouTube. We're live at kami po ay napapanood nyo na rin sa lahat ng Signal subscribers. Kami po ay nasa True TV na sa Channel 19. Kaya tutok na po kayo dyan. Channel 19 on Signal. At mga kapatid, alam nyo ba, ramdam nyo na ba na isang buwan na lang o 30 days na lang, Pasko na? Merry Christmas! Merry Christmas! Ang bilis po ang bilis ng panahon. Ay ba'y 30 tumbling na lang. Pasko na naman. Ay, kamusta po ba? Kayo po ba'y nakapaghanda na ng inyong mga listahan? Yung mga kailangan nyong gawin? Ano bang ihahanda nyo? Paano nyo babudgetin ang inyong pera? Paano pagkakasyahin? Ang mahalaga, hindi po yung material na bagay. Ang mahalaga, mas mararamdaman po natin ang diwa ng Pasko pagkasama po natin ang ating mga mahal sa buhay. Siyempre, maganda na may kahit pa paano may pagsasaluhan po tayo, 'di ba? Mga kapatid, kaliwat kanan na naman nga ang shopping, parties, reunion, kainan, ayan na, susmi po. At ibig sabihin niyan, ano pa? Gastos. Hindi po ba? Kamusta naman? Nako, buti pa. Sana all. Ayan. Siguro pinag-uusapan nyo na, saan ko kaya dadalhin yung aking 13th month pay? Kashing. Ayan, buti pa. Sana all. Hindi po lahat nakakatanggap ng 13th month pay. Pero sino-sino nga ba yung mga dapat mayroong 13th month pay? Maliban sa 13th month pay, paano yung may mga bonus din? Kailan ba nagbibigay ng bonus at nakasaad ba yun sa batas? Pero bonus nga Pero tingnan natin, mamaya po, yan ang ating tututukan ngayong araw. Saktong-sakto dahil yan po ang ating episode. Kaya tumutok na po kayo sa ating programa dahil sagot kita sa usaping batas. Opo, 13th month pay, nakasaad po yan sa ating batas na kapag ikaw ay regular na empleyado, dapat nakakatanggap ka niyan. So yan po ang yan po ang ating hihimayin, ang ating question of the day. Meron ba tayong pa 500 pesos dyan? Ayen, saan mo balak gastusin ang iyong 13th month pay? Yes! Tama! Yehi! Ayan, para mas maramdaman nyo po ang Pasko, abay meron po kaming pa 500 pesos. Pipili po kami ng isa na magkakamit ng 500 pesos. Merry Christmas! Pero dapat nyong sagutin yung ating question of the day. Sumali po kayo doon. Ano ang balak nyo sa inyong 13th month pay? Post na po kayo sa live stream namin. We're live syempre sa Facebook po ng True FM. Lagay nyo po dyan ang inyong sagot at mamaya po pipili tayo ng may pinakamalaman, pinakamaganda, pinakakakaibang sagot sa ating kung saan nyo dadalhin ang inyong 13th month pay. At pag kayo'y napili, take note dapat naka-public and share ay mananalo po kayo ng 500 pesos. At kung kayo po ay may mga concern, may mga issue po kayo sa inyong pinagtatrabahuhan ukol sa 13th month pay at iba pang holiday pay, kung paano kinukompute yan, maaari po kayong dumulog sa amin. At i-connect po namin kayo sa ating guest lawyer for today. Tawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. Again, that's 8689-3289
8689 or 8689-3290. Usapang 13th month pay at iba pang holiday pay ang ating pag-uusapan today. So simulan na po natin ang ating discussion live via StreamYard. Si Attorney Paul Castillo, ang ating law expert at ang ating professor. Ayan, Attorney Castillo, magandang hapon. Thank you for joining us. Of course, magandang hapon sa inyong lahat. Cheryl, at ating tagapakinig at mga nanonood ngayong hapon na ito. At of course, Merry Christmas, gaya nga ng sabi kanina, no? Maagang maligayang Pasko sa ating nga. 30 days na lang. Ramdam mo na ba, Attorney Paul? Ramdam ko na, pero marami pa ring trabaho. But yan ang buhay, no? Ang trabaho ay... Trabaho is... Oo, blessing yan, blessing, 'di ba? Kahit na hindi tayo magkaundaw-ugaga minsan pero salamat pa rin. Basta kailangan lang nako-control natin, alam natin i-handle yung mga stress sa ating buhay, 'di ba? Akala ko, balita ako kanina, nag-confirm ka na pupunta dito, bigla ka naman nagka-meeting. Hindi. I said said online ako kasi yun nga, yung aking schedule. But I always try my best to make myself available. But thank you. Salamat po. Thank you. Ayan, napakahalaga ng ating pag-uusapan, yung 13th month pay nga po. At iba pang holidays. Ayan, isama na natin yon. Pero simulan natin sa 13th month pay. Minamandato ba ng batas po ang pagbibigay talaga nito? At sino-sino yung dapat makatanggap ng 13th month pay? Okay, very exciting topic natin, 13th month kasi malapit na ang Kapaskuhan. Pag sinabi ho nating 13th month pay, bakit 13th month? Obviously kasi 12 ang ating months sa isang taon. So kumbaga parang merong quote-unquote mandated bonus, no? But strictly speaking, it's not a bonus kasi ito ay minamandato ng batas, Cheryl, sa ilalim ng Presidential Decree 851. So minamandato ng batas na ito na lahat ng tinatawag natin na rank and file employees sa pribadong sektor ay dapat bigyan ng 13th month pay ng kanilang mga employer. Provided na ang isang empleyado ay nakapagtrabaho ng at least isang buwan doon sa kumpanya. So kung ikaw ay 2 weeks pa lang sa company at naghahanap ka na ng 13th month pay, syempre hindi ka kwalipikado. Pero ang requirement, minimum of 1 month work, tapos ikaw ay entitled na sa 13-month pay under PD 851. Basta ikaw ay rank and file at part ng private sector. Ayun, dapat regular kang empleyado. Not necessarily regular, Cheryl, no? Regardless of status. Kaya nga, actually, at least 1 month. Matatandaan ho natin, no, na ang probationary employment kadalasan 6 na buwan. So, posible talaga na ikaw ay probationary pa lamang, pero ikaw ay entitled na sa 13-month pay. Kasi ang nire-require lang naman ng batas, Cheryl, is at least isang buwan kang nakapagtrabaho. So, kung ikaw ay kahit probationary, 2 buwan, 3 buwan ka pa lamang nagtatrabaho, pasok ka na kasi nga ikaw ay nakapagtrabaho na ng at least 1 month doon sa iyong kumpanya. Pero yung mga contractual po, kunwari, yung mga talents, kagaya yan sinasabi, every 6 months, yung kanilang contract, or yearly, nire-renew lang, hindi sila kasama sa rank and file. I think, Cheryl, we should be careful sa siguro, no? Sa pagsabi, kasi pag sinabi lang natin na contractual, minsan nahahalo sa independent contractor, no? Ibig sabihin kasi, pag sinabi ng tao, contractual ako, ganyan, parang sinasabi na by contract lang ako or contractor ako. Actually, magkaiba kasi yan, no? Pag tinawag natin na contractual, ito nga yung gayang sinabi mo na nare-renew or halimbawa, 6 months ka, fixed term ka lang for 6 months, for 8 months, kasi yun lang yung kailangan kong trabaho galing sa iyo. Meron din naman, binanggit mo nga na nire-renew, bagamat ito ay hindi tama. Okay, so nangyayari yun. Iba yan doon sa tinatawag natin na independent contractor. Kung halimbawa ako ay isang independent contractor or parang talent, no, gaya ng nasabi mo, hindi ako technically, Cheryl, employee. Precisely doon sa term na independent contractor, no. Ibig sabihin ng independent, meron akong kalayaan. Ako ay hindi empleyado ng isang kumpanya, ngunit meron akong mga obligasyon
sa kumpanya, meron akong mga liabilities, meron mga kailangan gawin para sa kumpanya as a contractor. Pero hindi ako empleyado. So wala akong 13-month pay. Pero yung nabanggit natin kanina na contractual o yung mas limitado ng kaunti, yung period. For as long as ikaw ay magtatrabaho ng isang buwan sa kumpanya, kahit na ikaw ay contractual, pasok ka pa rin sa 13-month pay. Kasi yun ang requirement ng law, minimum of 1 month. Attorney, klaruhin lamang po natin ulitin lamang natin. Ano ulit ang kaibahan ng independent contractor sa contractual? Ang contractual kasi, ito, Cheryl, binibase natin sa common understanding. Ibig sabihin, ito yung kadalasang pagkakaintindi ng ating mga kapatid, ng ating mga kababayan kung kumbaga sa layperson term, no, pag sinabi mo, contractual ako, ganyan. Minsan nami-mix up nila yon sa independent contractor. Magkaiba yon. So pag sinabi mong contractual, no, kumbaga strictly speaking, ang understanding dito is ikaw ay meron kang fixed period or parang meron kang certain contract na yun yung duration ng yun yung haba ng iyong pagkakatrabaho, no? At nakalagay nga regardless of status, basta ikaw ay rank and file, talagang kwalipikado ka sa 13-month pay. Yung independent contractor naman, Cheryl, ito yung someone na hindi tinatawag na employee. Precisely, ikaw ay independent contractor, nagbibigay ka ng serbisyo mo, nagbibigay ka ng trabaho mo sa isang kumpanya, hindi dahil ikaw ay isang empleyado, kung hindi ikaw ay isang independenteng nagbibigay ng ganitong klaseng serbisyo doon sa kumpanya. Pero hindi ka empleyado and therefore, wala kang 13-month pay galing doon sa kumpanya na iyon kasi hindi mo sila employer. Yun pero ang independent contractor ba ay hindi exclusive or depende sa contract yan? Contract na yun, depende na sa kontrata yon, Cheryl. No? May mga independent contractor na exclusive, parang gusto ko sa panahon na may kontrata tayo, akin ka lang or dito ka lang sa akin, hindi ka dapat magsisilbi sa iba, hindi ka dapat makikita sa ibang lugar na pinagtatrabahuan. Meron din naman na pwede, independent, no? Bahala ka, basta gusto ko na yung nabibigay mo sa akin trabaho is ganito, yung output, ganito. Pero kung may gagawin kang iba, nasa sa iyo yun for as long as nagagawa mo yung pinangako mo na ibibigay mo sa akin, na gagawin mo para sa akin. Paano kung yung independent contractor, parang gustuhin man niya pero yun lang yung ino-offer tapos nakaka-10 taon na or 5 taon na pero renew na lang ng renew. Walang habol yun pa rin. Pagka, siguro magiging mangyayari dyan, Cheryl, will be a case-to-case basis. Parang if you keep on renewing, no, kung paulit-ulit ka ng renewal at pare-pareho yung ginagawa mo, you have to ask yourself, are you really independent? O talaga bang employee ka na kunwarian lang na independent contractor? So, posible rin naman na talagang maraming taon ikaw ay really independent because ang pagtatrabaho mo hindi lamang para doon sa kumpanya na yon, kumbaga marami kang binibigyan ng serbisyo mo, no? Posible rin na ilang taon na naglalast yon. Posible din naman na baka naman sa paulit-ulit at wala ka ng ibang ginagawa kundi para lamang sa kumpanya na yon at wala ka ng ibang, sa loob ng 10 taon, paulit-ulit na lang yung kontrata mo. It might be possible. Hindi natin sinasabing gano'n, no? Pero posible na baka nga hindi ka talaga independent contractor. Kunwari lang, independent contractor ka, pero baka hindi na. May posibilidad. Okay, nakasaad ba sa batas yung standard computation po ng 13th month pay? Sabi nyo kasi at least 1 month ka man lang, entitled ka na. Pero paano po yung tamang computation? Baka kasi yung iba, pumasok ng buwan ng October. Tapos hinihintay nila, makuha nila ng buo yung 13th month pay. Kasi kadalasan nakukuha mo yan ng Pasko, di ba? At the end of the month or the last, during December. Paano po ba yun, Attorney Paul? Yeah, ang 13th month pay po, no, medyo madali lang ang pag-compute niya. Kailangan nyo lang kaya nyo nga mentally, pero kung may calculator kayo, mas maganda. Kung ano ho yung inyong basic pay mula sa kumpanya na iyon sa loob ng isang taon, sa loob ng isang calendar year, yun po ang inyong 13-month pay. Again, provided na nakapagtrabaho na kayo ng isang buwan. So halimbawa, doon sa iyong example, Cheryl, no, Oktubre, nagsimula magtrabaho. So, October, November, December,
Tatlong buwan. equivalent, no? 3 buwan ang iyong sinweldo. Kung magkano man yung total nun, i-divide mo by 12, yun ang lalabas na 13th month pay. Pero tatandaan nyo po, no, na basic pay lang ang 13th month pay. Hindi kasama dyan yung kung halimbawa, meron kayong ibang benefits, baka naman meron kayong fuel allowance na binibigay. Siyempre, hindi ko kasama yan. Basic pay ang pinag-uusapan natin. Pero yung iba nyo pang mga benepisyo na hindi naman kasama sa basic pay, hindi yan kasama sa computation ng inyong 13th month. So kung magkano man ang inyong nakuha mula sa kumpanya na yon sa loob ng isang taon, Cheryl, divided by 12, yun ang inyong 13th month pay. Kakalaruhin ko lang, Cheryl, no, kung bakit ko sinasabing kung magkano yung inyong nakuha sa loob ng isang taon sa kumpanya na iyon. Kasi nangyayari, Cheryl, na minsan may mga tao na 2 kumpanya ang pinagtrabahuhan sa loob ng isang taon. Kung halimbawa akong kumpanya, no, nagtrabaho kayo sa akin simula Hulyo hanggang patapusan ng taon, hindi nyo naman pwedeng singilin sa akin yung 13th month na galing doon sa pinagtrabahuhan yung kumpanya nung Enero hanggang Hunyo. Magkaiba yun. So, kasi in-emphasize ko lang yung Cheryl because nakita ko nang nangyari yun eh. Ini-impose. Sabi nung isang tao, hindi ako nabayaran yung 13th month pay ko doon sa pinagtrabahuhan ko nung simula ng taon, di dapat pino-compute ko total. Hindi ho. Habulin nyo yung kumpanya na pinag-unahan yung trabahuhan, pero yung kumpanya na specifically na kung saan kayo nagtrabaho, kung magkano yung nakuha nyo sa kanya sa loob ng na basic pay sa loob ng isang taon, divided by 12, yan ang inyong 13th month pay. Ayun. So, kunwari, attorney, 24,000 yung kanyang sweldo kada buwan. Yes. Tapos, naka3 buwan lang siya. Okay, anong gagawin ko? 24,000 times 3. Times 3. So, 72,000. Divided by 12. So, 6,000. Kung 3 buwan pa lang kayo nagtatrabaho sa kasalukuyang kumpanya, yun ang makukuha nyong 13th month pay. So, ganun po. Basic pay. Ayun, yun yung 13th month na computation divided by 12. Okay. Kung kunwari, nagtrabaho ka, January to June, sabi nyo nga. Paano na yung 13th month pay? Wala na? Kunwari, bigla kang nawala ka na sa kumpanya, umalis ka sa kumpanya, entitled ka pa rin ba? Entitled ka, Cheryl, no? Kasi baka iniisip ng iba, pag nag-resign ako early this year, baka wala na akong 13th month kasi sabi, December daw ilalabas eh. So baka hindi na ako umabot ng December, baka hindi na ako bigyan ng 13th month pay. Hindi ho, kayo ay entitled pa rin kahit pagpalagay natin na ang inyong trabaho ay January to June lamang, no? Doon sa example mo, Cheryl. Entitled ka pa rin sa 13th month pay. Kasi po, ang 13th month pay, tatandaan nyo, is kung magkano yung kinita ninyo sa loob ng isang taon divided by 12. So from January to June, meron na ho kayong kinita. At i-divide pa rin yun by 12 at i-release na sa inyo. Traditionally, no, Cheryl, nire-release lang ito ng December kasi obviously, empleyado ka pa rin by December at syempre, doon talaga yung traditional release nito. Pero kung halimbawa, ikaw ay nag-resign, nakahanap ka ng ibang kumpanya na paglilipatan, syempre, nung January to June, kinita mo na yung part ng 13th month pay mo eh. Pinagtrabahuhan mo na yun eh. So by the time na ibigay yung final pay mo, after mong umalis ng June, kasama na doon dapat yung iyong proportionate 13th month na kinita mo mula January hanggang June, kahit na hindi pa December. So yung December, yun yung kadalasan na release, no? Pero of course, if you resign, or maybe may termination, etc. So kung magkano man yung kinita mo na 13th month pay, up to that point sa loob ng taon na yon is dapat ibigay sa'yo. So hindi tuwing Pasko lang nakukuha ang 13th month pay. That's very clear, mga kapatid. Hindi ho Pasko lang. Traditionally, kung kayo naman po ay parte pa rin ng kumpanya, kayo naman ay hindi umalis o nag-resign, traditionally, syempre po makukuha ninyo not later than December 24. Pero gaya nga nung nabanggit natin kanina, kung kayo ay umalis ng mas maagang parte ng taon, kayo ay entitled pa rin, ikaw compute pa rin, Cheryl, kung magkano na yung inyong 13th month pay up to the time na kayo ay umalis ng mas maaga sa loob ng taon na iyon. So, pwede rin, may mga kumpanya kasi, meron sila mid-year, bibigay na nila yung kalahati ng 13th month pay. Tapos another half at the end. Kasi parang noon kasi
minsan kinoconsider nila pasukan, may extra gastos din yung mga magulang. So nakukuha din. So pwede rin pala 'yon. Pero Yes, that's totally. ayun. Sorry, attorney. Pero ang magdidesisyon lang po ba nun yung kumpanya or pwede kang humirit sa company na pwede po ba ngayong June kunin ko muna yung kalahati ng 13th month pay or kumpanya na po ang magde-decide nun? Pwede kang humirit pero Cheryl, desisyon to ng kumpanya ayon sa kanyang polisiya, no? So yung paghirit, hindi ka naman mapipigilan kung gusto mong humirit, gusto mong mag-request, gusto mong magtanong, hindi naman ho bawal 'yon. Pero kung ang polisiya ng isang kumpanya by the rule, and in fact, Cheryl, no, kung titingnan mo rin yung bylaw, hindi mo rin naman pwedeng pilitin. So kung talagang before December 24, on or before December 24 ang labas, talagang kokonforme tayo doon. Pero gaya nga ng nabanggit mo, no, at nangyayari talaga ito, minsan bago ang opening ng pasukan ng eskwela, release na yung kalahati ng 13-month pay. Or kung magkano man yung proportionate na by then, na earn mo, no? So nire-release na para makatulong sa iyong pagpasok, no, sa pagpapaaral ng mga bata, mga anak or mga iba mo pang pinapaaral. Pero attorney, pwede rin bang ma-hold ang holiday pay at bonuses kung sakaling mag-resign? Hindi pwedeng ma-hold, Cheryl, in the sense na hindi na to ibibigay sa'yo at all. Okay? Baka kasi inisip ng iba, pag mag-resign ako, sabi ng boss ko, wala na daw yung holiday pay ko na dapat bayaran. Hindi ho, kasi kinita nyo na yun na-earn nyo na, napagtrabahuhan nyo na ho yun. Pwedeng i-hold, Cheryl, in the sense na magiging parte ito ng iyong final pay. Meaning, syempre, kino-compute, no? Kasi pag nag-resign ho kayo, syempre, yung iba merong obligasyon sa kumpanya, merong kailangan ibalik na nag-cash advance or may mga computer, no, nangyayari yan na kailangan ibalik sa kumpanya. Lahat ho yan kino-compute at fina-factor in. So, hindi ho yan pwedeng i-withhold or bawiin just because nag-resign kayo. Pero kadalasan, nangyayari niyan, pag inyong final pay, nasasama na dyan yung iba yung mga pay na dapat nabigay sa inyo. Holiday pay, 13-month pay, at ilan pang mga kabayaran na kayo ay entitled to. Paano kapag hindi o late na bigyan ng 13th month pay ang kwalipikadong empleyado? Sadly, nangyayari ito sa paminsan, no, Cheryl, sabi ho sa ating batas, pwede ho kayong dumulog sa NLRC, sa labor arbiter para magreklamo na kayo ay hindi nabigyan ng 13-month pay sa angkop na panahon. Dalawa ho yan, no? Hindi lamang yung pagbibigay ng 13-month pay, kung hindi, yung pagbibigay ng 13-month pay sa loob ng tamang oras para akda dito. Kasi maaari nga, Cheryl, sabihin, binigyan kitang 13-month pay pero isang taon delayed naman, 6 months delayed naman, no? So, hindi din naman ho tama yun. So, dapat binibigay sa inyo ng tama yung computation ng 13th month pay. At the same time, and equally important, is ito ay binibigay sa tamang panahon kung kailan dapat ito ibigay sa inyo. Which is, ano yung pinaka-late na? December. On or before December 24 of the year. Not just December, no? On or before December 24. Or basically, bago ho magpasko. Sa araw ng bago magpasko, yan ang maximum na pwedeng ibigay sa inyo yung inyong 13th month pay. May mga pagkakataon din ba, attorney, na talagang pag nagreklamo, humahantong pa sa korte? Humahantong pa tayo sa labor tribunal, yes. Maraming beses nangyayari, Cheryl, because unfortunately, no, marami ho ding required na magbigay ng 13th month pay na unfortunately, hindi rin talaga nakakasunod. Yung iba, intentionally. Yung iba naman, Cheryl, talagang dala ng sobrang hirap ng kanilang negosyo, no? Pero of course, hindi yun excuse. Siyempre, kailangan mong gawan pa rin ng paraan. Pero it really happens na minsan umaakyat pa. Unfortunately. Meron din naman, Cheryl, sa ating karanasan, no? Nagkaka-agrihan. Alam din naman ng ibang empleyado yung kalagayan ng kumpanya at pawi naman yung kanilang boss. Nangyayari din yan. So, kung mapag-uusapan naman ng maayos at good faith pa rin, pwede rin. Maayos din naman. Pwede rin naman. I'm sure, lalo na kung maliit lamang kayo na kumpanya, doon sa owner, yung employee, basta i-explain nyo lang ng maayos, lahat nagigipit. Naintindihan. Siyempre, sino ba naman di gustong magbigay din ng 13th month pay? Unless na abusado talaga yan. Pero kung ilalatag nyo lamang at bibigyan nyo ng tamang eksplenasyon, maiintindihan at maiintindihan yan. At syempre, kailangan nyo sabihin kung kailan nyo ibibigay yan.
Oo, Hindi, oo. At oo. kung maayos naman yung inyong understanding, no, wala naman tayong nakikitang problema doon. Kung Oo. talagang malinaw yung inyong usapan na, pasensya ka na, ma-delay tayo ng konti. Of course, so, legally dapat ibigay sa inyo ng up to a certain date on or before December 24. Pero it really happens, no, on the practical, on the realistic side, sometimes, Cheryl, nangyayari din talaga. At kung maayos naman ang usapan, everybody happy for Christmas. It really Oo. happens. At kung talagang, paano yon attorney? Kung talagang sabihin ng employer na hindi talaga namin kakayanin eh. Maaari bang pagkatapos na ng holidays, January na namin maibibigay? Well, Mas maganda ba yun, attorney, na kung papayag ka rin naman at naiintindihan mo, ayaw mo naman din umalis dun sa trabahong yun at maayos naman. Mas maganda yung may kasulatan, attorney? mas maganda, mas maganda yung Cheryl na may kasulatan. Pero effectively, Cheryl, may deadline din talaga. No? Masasabi natin na yung kasi by January 15 ng kasunod na taon, ang kumpanya ho ay kailangan mag-file ng compliance niya sa pagbabayad ng 13th month. So, among other things no, na kailangan niyang i-report, yung pagbabayad ng 13th month kasama. So, doon sa January 15 na yon, effectively, kailangan mo rin talagang mabayaran in full. No? Of course, yun nga, like we said, legally it's on or before December 24, pero it happens na minsan nadidelay ng kaunti, a few days, dahil sa kagipitan. Minsan nangyayari din, nag-aantay pa ng bayad sa kanilang mga ibang kliyente. It happens also. So, pero effectively nga, by January 15 ng sunod na taon, kailangan mo talagang i-report na nag-comply ka. So, essentially, no, kailangan by then nag-comply ka na talaga. Ayan mga kapatid, simula pa lamang ng ating discussion with Attorney Paul Castillo sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung Christmas bonus. Ayan. At iba pang holiday pay. Ayan. Maaari po kayong sumali sa ating discussion. Baka po may gusto kayong idulog kay Attorney Paul Castillo. Mag-post po kayo sa ating live stream sa ating Facebook. Live po tayo sa Facebook page ng True FM. Or maaari po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8689-3289 or 8689-3290. At mayroon din po kayong pagkakataon na manalo ng 500 pesos. Sagutin lamang, ano ang plano nyo o balak nyong gawin sa inyong 13th month pay? Kung meron man, kasi hindi naman lahat may 13th month pay. Ayan. Ano po ang plano nyo? O sali kayo sa ating discussion ha mga kapatid. Break lamang kami ng kaunti. Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang programang Sagot Kita. At kami po ay nagbabalik dito sa programang Sagot Kita. Sagot ko kayo sa Usaping Batas. Every Monday po yan dito sa Sagot Kita. At kasama pa rin po ang inyong lingkod Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, ano ang balak mo? Saan mo balak gastusin ang iyong 13th month pay kung meron man? Kasi hindi naman all meron. Ayan, comment na po kayo, sagot na po kayo sa ating question of the day. Isa ang pipili natin na magkakamit ng 500 pesos. Merry Christmas! Merry Christmas! Punta lamang po kayo sa ating Facebook at YouTube. I-share po ang ating live stream. At mamaya po i-announce natin. Babasahin natin yung inyong mga mensahe at i-announce natin yung ating winner. Of course, we're still joined by our legal expert for today, Attorney Paul Castillo. Bago tayo pumunta sa kaibahan ng 13th month pay at sa Christmas bonus, unahin ko na, Attorney Paul, yung ating caller. Yes, go ahead. Ayan. Hello, si Kuya Bert. Hi, Bert. Ng Cavite. Hello po. Hello po, ma'am. Oo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano pong may paglilingkod sa inyo ni Attorney Paul? Attorney, may tanong lang po ako. Bilang isang mananahi, ay iniuuwi ko po yung mga gawa ko galing sa shop o para sa kumpanya po. Tapos, title po ba kami na magkaroon ng mga beneficial na tulad ng certain pay? Mga benefits. Oo. Opo. Hindi medyo blurred on my end a little bit, Cheryl, no? Pero kung tama yung rinig ko, inuuwi niya yung mga gamit. Tama Opo. ba? Isa po siyang mananahi, Attorney Paul. Okay. So, inuuwi niya sa bahay yung mga tinatahi niya. Galing dun sa shop. Ano ang status mo doon, Kuya Bert? Sa
Subcon po kami, subcon po. Subcon. Opo. Well, yung pag kayo ay subcon, Kuya Bert, no? Yung pagka-subcon nyo hindi masyadong nagmamatter yun because kayo ay empleyado pa rin nung inyong pinagtatrabahuhang kumpanya na siyang sumasubcon doon sa patahian or sa kung anong kumpanya yun. No? So, whether inuuwi nyo ho yung inyong tinatahi, tinutuloy nyo sa inyong bahay, or ginagawa nyo sa shop, it doesn't really matter. Cheryl, ang ano na lang yan, no? Kumbaga, internal arrangement na lang yan kung paano nyo gusto gawin. Sa bahay ba, parte sa bahay, parte sa pabrika o sa opisina, no? Pero ultimately, ang tinitingnan dyan, kung ikaw ba ay talagang empleyado, talagang entitled ka sa benefits na pinabibigay sa'yo ng batas, no? Kung ikaw empleyado, whether nagtatrabaho ka, inuuwi mo yung trabaho or hindi. It doesn't matter much, really. Subcon po, pag ganon, subcon, attorney. Pero ikaw ay subcon, ibig sabihin, ikaw, si Kuya Bert ba ay may kumpanyang pinagtatrabahuan na subcon o yung mismong kumpanya, siya yung kinukuha ng trabaho? Kuya Bert? Subcon po talaga. Pumunta po ako sa kanila para kumuha ng mga gawa. So, in-accept naman po nila. Tapos, nag-i-insist po kasi ako na kung po pwede, maipasok yung benepisyo na katulad ng SS, hindi raw po pwede. Oo. Kuya Bert, no, sa aking at least sa pagkakaintindi ko, baka posibleng independent contractor kayo. Kuya Bert, nagtatahirin ho ba kayo sa ibang kumpanya, sa ibang tao? Hindi po. Mm-hmm. Exclusive lang, pero parang ang lalabas kasi niyan, Cheryl, na discuss natin kanina, no, na yung tinatawag ho natin, Kuya Bert, na independent. Ibig sabihin, binibigay ko ho sa inyo, ang kinukuha ko kayo para sa inyong talent, para sa inyong skill, para maggawa nung nagpagtatahi. Hindi ko ho kayo pinipigilan na magtahi para sa ibang tao. Meron lang ho kung ini-expect na ibibigay niyong produkto sa akin yung outcome. Pero saan nyo gagawin, ano nyo gagawin, posible ho na independent contractor kayo. At ayon sa ating discussion ho kanina, hindi ho kayo considered na employee, hindi ho kayo empleyado. So therefore, yung mga benefits na binibigay sa employee, hindi ho papasok para sa inyo. Okay po. Okay po silang po. Thank you Kuya Bert. Ayan, si Bert Ramento ng Cavite. Okay. Sometimes medyo harsh, no, Cheryl, sorry. Pero minsan ganun talaga kasi. You have to look at it also sa ganung perspektibo. Ano ba talaga yung arrangement? Kasi tingin ko may maraming gumagawa ng ganun, parang per piraso ng naibibigay nilang natatahi, yun ang ibinabayad sa kanila. It's not even fixed na whether maka-100 piraso ka or 50 lang, fix ang ibabayad ko sa inyo. Pero ito, parang ayun nga, sinasubcon ka per piraso kung ano. So, independent nga, no, attorney. But at the same time, walang prohibition sa iyo na magtahi ka para sa ibang tao kung gusto pwede naman. Sa ibang mong customer, parang gano'n. Ayun. Dito na tayo. Ano ang pinagkaiba ng 13th month pay sa Christmas bonus? Okay, ang ang 13th month pay po is minamandato ng batas, no? Hindi ho yan yung talagang quote-unquote Christmas bonus, although realistically, Cheryl, na paghahalo yung dalawa kasi syempre binibigay nga. Pero ang pagkakaiba po niyan, ang 13th month pay ay minamandato ng batas. Ang batas ho ay hindi nagmamandato ng hiwalay na Christmas bonus para sa ating mga empleyado, para sa ating mga rank and file. Wala hong ganong batas. Ang meron lang is the 13th month. So, ang bonus ay binibigay ho ng kusa. Binibigay kung meron tayong extra. Maganda yung ating performance this year. Magbigay tayo ng bonus. O di naman kaya, medyo this year nahirapan tayo, hanggang 13th month na lang tayo kung ano minamandato ng batas. Next year siguro baka pwede tayo magbigay ng bonus. So basically the difference, Cheryl, is yung isa mandated at required ng batas. Yung isa naman ay pagkukusa ng kumpanya kung merong maibibigay na kaya pwede na gawin bonus, pwedeng meron, pwedeng wala. So titignan ho na kung kaya ng kumpanya. At kahit kaya, pagpalagay natin na tumriple
yung kinita ng kumpanya, nasa kumpanya pa rin yun, ano, attorney, kung magbibigay or hindi. Yes, nasa kumpanya pa rin 'yan dahil hindi ho sila mandated, no? Liban na lang kung nasa kontrata ninyo, pero otherwise kung wala sa kontrata, wala sa inyong pulisiya, ang required lang ibigay sa kanila is 13th month pay. Kahit pa ipagpalagay mo, Cheryl, no, na itong taon na 2024 is yung tinatawag na best year ever. Kumbaga dito talaga triple, 4 times, 10 beses pa yung nilaki ng kita at ng kinita ng isang kumpanya, hindi pa rin minamandato na magbigay ng bonus para dito. Pagka ganun ho, kausapin nyo yung boss nyo para bigyan kayo ng bonus, pero hindi ho yun minamandato ng batas. Pero noon naalala ko, no, nung may mga naririnig ako na nakakuha sila hanggang 18th month. Ang sarap. Meron. Oo, may mga ganon. Pero meron may talaga may mga taon na maganda. May benepisyo rin ba yun sa kumpanya na nagbibigay ng bonus? Maliban na syempre grateful yung mga empleyado, pero pagdating sa business, like taxes or whatever, meron po bang ganun din? Meron din, Cheryl, because lalabas na business expense to. Parte ng salary. Remember, ang salary po ay expense, no? Deductible ng isang kumpanya. So, kung ikaw ay maraming nabigain na salary para sa iyong mga empleyado, deduction din tayo sa taxable income mo. So, in that sense, no, may kaunting benepisyo rin. Pero yun nga, syempre sinusukat ho ng financian, ng liderato ng isang kumpanya kung talaga bang angkop na magbigay sila ng bonus. All things considered. Expansion, next year, ganyan, no? Lahat kino-consider. Okay. Meron din pala. So, which is, kasi sabi ko, bakit sabi mo nga, hindi naman yun mandato, hindi naman depende, sa kumpanya. Yes. Pero meron nagbibigay ng hanggang 18th month. Meron pa nga ako na balitaan hanggang 21st month eh. Kapatid ko yata yun nakakuha noon, nagsisimula pa siya. Sabi ko. Akin, Cheryl, no, personal na karanasan. Nakita ko sa isang kumpanya na akin tinulungan sa aking trabaho. Umabot ng 24. Doble. Wow! So once in a blue moon lang to kasi siguro napakaganda talaga ng taon at sila yung nabiyayaan, no, ng magandang ng revenue for that year. Pero once in a blue moon lang, hindi naman yun naulit na. Pero swerte pa rin yun. Oo, swerte pa rin yun. Talaga magbigay ng bonus kung kaya. Yung mga hindi po empleyado, yung mga independent contractor, yung mga talents, yung ba pwedeng mga humirit ng bonus? Gaya ng sabi natin, Cheryl, no? Pwedeng humirit, pero pero ang decision ay nandun pa rin sa inyong kakontrata. Hindi ko masasabing sa employer ninyo kasi independent contractor nga kayo at hindi kayo empleyado nila. Pero pwede naman mag-usap, wala namang bawal na baka naman pwedeng madagdagan ng konti, no, yung aking talent fee, something like that. Okay. Depende na yon sa inyo. Depende na sa usapan. Iwanan na natin mga kapatid yung 13th month pay at saka yung Christmas bonus. Punta tayo dun sa holiday pay. Marami pa rin kasi ang nalilito, whether Christmas yan, New Year. Ano ba ang pagkakaiba ng regular holiday sa special work? Ano ba to? Regular holiday sa special working at non-working holidays. Okay. Kasi sa amin, walang holiday. Dito kasi sa amin, sa news, kahit holiday, nagtatrabaho kami. I think, Cheryl, sa inyong field, no, ng journalism, hindi yata uso yung holiday. Oo, hindi. Wala nagpapahinga sa amin. Anytime. Hindi yata na-invento yun para sa inyong trabaho. Minsan sa trabaho din ng abogado, nangyayari din. But by law, no, pag tinawag nyo yung regular holiday, ito yung mga minandato ng batas na holiday for one reason or another. Usually, ito ay dahil nagko-commemorate tayo ng isang significant na event na nangyari sa ating bansa o di naman kaya ay ito ay isang belief, no, collective belief or natin. So basically, nandyan ho yung, of course, pangunahin, pinakamalapit parating na, no, siguro nandyan yung ating Christmas Day. Of course, meron din tayong Cheryl, Rizal Day, Bonifacio Day, ilan sa ating mga regular holiday. Nandiyan din yung ating Monday, Thursday, Good Friday. Ayan yung mga ilan sa ating regular holiday na, yun nga, kung tayo man ay hindi nagko-commemorate ng isang paniniwala or cultural belief, ito naman ay ukol sa pagkilala sa ilang mga personalidad, no, na naging instrumental sa ating
pagiging isang bayan natin sa ating bansa, no? So posible yung mga ganun. Ngayon naman, pag tinawag na special, ito yung mga may ibang kadahilanan. Posibleng hindi siya pareho doon sa regular holiday na, pero in effect pwede ka rin walang trabaho sa araw na 'yon. Ano yung mga ibang special holiday? Nandiyan yung mga minamandato lang ng ating presidente para din mag-commemorate din, no, ng ilang bagay. Hindi siya pasok doon sa list of regular holidays, no? So mas movable siya ng konti, although even the regular holidays can be moved, certain holidays, no? Siguro kung mayroong pagkakaiba, Cheryl, na mas angkop sa ating pinag-uusapan ngayon is ano ba yung nangyayari sa kabayaran pag ikaw ay sa regular holiday at special non-working holiday. Ngayon, pag regular holiday, Cheryl, pag ikaw ay hindi nagtrabaho, sabi mo, holiday naman hindi ako magtatrabaho, hihiga lang ako rito sa bahay magpapahinga. Ikaw ay may sweldo pa rin. Kayo po ay kikita pa rin. As if yung araw na yon ay nagtrabaho kayo, kahit na hindi ho kayo nagtrabaho. So sa araw ho ng Pasko, kung kayo ay hindi nagtrabaho, kayo ay may sweldo pa rin. Nagtrabaho kayo. Yes, what if naman, sa ibang araw, what if, Cheryl, halimbawa, sa regular holiday, kayo ay nagtrabaho pa rin. Yun yung tinatawag double pay. Kaya favorite ho ng marami. Oo. Kasi kagaya niyan, na attorney, ang Pasko, Miyerkules. Yes. Kalagitnaan. Kalagitnaan. So parang na ano tayo, kumbaga na, what do you call this? Nasa in the middle of the week. So parang ikaw, torn ka. Ano bang gagawin? No? Papasok ba ako o yun, hindi diretso ko isang buong bakasyon, isang linggong bakasyon? So pag ikaw ay pero kung kunwari, the holiday, di ba? Regular holiday, attorney. Yes. Kung piliting ka, pwede ka bang humindi na, ay holiday po, hindi po ako magtatrabaho. Hindi kailangan mo magtrabaho. Pwede ka bang humindi? Pwede ho kayong, kasi meron tayong prinsipyo, Cheryl, na tinatawag, no? May mga panahon talaga na may mga industriya na madalas mas malakas ang kanilang trabaho doon sa holiday. So halimbawa, gaya ng nasabi mo, Pasko, ano ang kadalasang marami dyan? Mga nagtitinda ng laruan, yan, maraming mga nagtitinda ng regalo, no? So yan yung medyo maraming mga malls, bukas. Mga malls, no? Mga restaurant, yan, malalakas yan, mga factory. So pwede kang i-require na mag-work. But of course, dapat, nandun ka nandun ka pa rin sa tamang bayad sa'yo for those days. Kasi double nga, kailangan ng kumpanya. So, may ganong understanding, Cheryl, na pwede kasi yan yung time na talagang malakas yung inyong pangangailangan. But of course, subject to the requirement na ikaw ay babayaran ng doble ng angko para sa araw na pinrabaho mong regular holiday. At kung ikaw pa ay nag-overtime, no? Kung ikaw pa ay nag-overtime, may dagdag pa na 30% para doon sa iyong hourly rate. So, talaga, malaki ang benepisyo. Of course, may trade-off, Cheryl, no? Siyempre, hindi mo nakakasama yung family mo, etc. But, siyempre, you work for them and yun, may konting trade-off din. But yun nga, yung bayad sa regular holiday, talagang dumodoble. Pero what if naman, Cheryl, gaya ng nabanggit mo, no? Special holiday. Pag ikaw hindi nagtrabaho, no work, no pay tayo. Kasi, hindi naman yan. Tayo. Kasama ka ba doon? Ako no work. Mahirap man sabihin, no? Kasama talaga tayo doon sa industriyang ating pinasok, no? Oo, no work, no pay po kami. Oo. No work, no pay. Ayan. Nako. So, yun yung pag hindi nagtrabaho. Pero kung nagtrabaho ka naman, Cheryl, may dagdag din, no? Siyempre, hindi double pay, no? Meron lang ho kayong premium na 30% kung tama yung aking recollection per hourly rate nyo. Ayun mga kapatid, kailangan ba natin mag-break ng kaunti bago tayo magbasa ng ating mga komento? Wala naman, dire-diretso na natin ha. Okay, attorney, dito ako sa mga messages ng ating netizens. Si Jen Pagas, bakit ang 13th month po ng partner ko, ang pag-compute nila nakabase lang sa araw? Hindi ba kasali ang OT sa pag-compute? Hindi ho kasali, basic pay, no? Basic pay yung ating kino-compute. So base ho yun dun sa basic pay mo kung magkano ho yung inyong nakuha. Si Rodney Ababaw, what about po sa mga nag-start mag-work ng November last year and umalis po sa work ng June this year? May makukuha po bang benefits lalo na yung Christmas bonus at final pay?
Yung final pay ho talagang ibibigay sa inyo yan. Pag sinabi ho nating final pay, generic yan. Ano ba yung entitled kayo pag kayo paalis na? So magkasama dyan yung inyong huling sweldo na inyong pinagtrabahuhan, kasama dyan yung inyong proportionate 13th-month pay. So yes, the answer, simply put, Cheryl, no, the answer is yes. Meron ho kayo makukuha kung kayo yung nagtrabaho from November nung nakaraang taon at umalis kayo ng Hunyo nitong taon na to. Si Peter Viduya, retired government employee po ako. Nag-retire ako ng August. Meron po ba akong 13th month pay? Yes. Yung 13-month pay po, no, pag inyong binasa, it doesn't apply to government employees. Ay, except wala. na ang government employees, ang government employees is governed, may certain law sila na effectively parang 13th month pay din pag iyong binasa. No? So, doon ho tayo dudulog sa kanilang batas, no? Hindi doon sa PD 851. But effectively, Cheryl, even in the government, may 13-month pay din. Effectively. Pero iba yung batas na nag-govern para sa kanila. Si Janet Papa Arceo, ang 13th month pay ko po nakalaan for, anong sabi niya? Nakalaan siya for Ilocos trip this December with the family. Enjoy. Ay, have Napakasarap po fun niyan. and safe trip. Malamig dun. Si Gerald Villegas, balak ko po gawin sa 13th month ko, itatabi ko ang kalahati ng savings. Oy, very good. Yung kalahati po para sa pamilya ko, para merry ang Pasko namin kahit papaano. Uy. Good. Ayan. Ikaw ba may 13th month pay? Wala tayong 13th month pay. Wala tayong 13th month pay, Cheryl. No work, no pay nga eh. So, Ayan. actually, 13-month pay ho, hanggang discussion na lang ako. Ako mismo wala naman akong 13-month pay. Ninanamnam na lang po namin ni attorney. Analysis na lang. Ayan na, matulungan kayo na talagang maibigay at makuha nyo yung 13th month pay ng mga dapat na nakakakuha. Si Rowena Atcha, una magtatabi ako sa pag-aaral ng aking anak. Ibabahagi ko rin ang aking sa ilan kong pamangkin para sumaya din ang kanilang Pasko. At sa paghahanda naman ng aming pagsasaluhan, simple lang bilang pagkakaisa sa ating kapwa na nakadanas ng bagyo. Importante lang na sama-sama kaming buong pamilya sa pagdiriwang. Si Solly Del Rosario, ang bala ko po sa 13th month pay ay paghahanda sa nalalapit na Kapaskuhan at pang medianoche. Ayan, pambigay sa inaanak at pambayad ng bills. Si Edith Duran, unfortunately po dito sa Australia, hindi po uso ang Christmas bonus. Di tulad sa atin, may 13th, 14th at additional bonuses pa. Talaga? Walang 13th month pay sa Australia? Hindi lahat ng bansa, Cheryl, no? Pero certain countries require it also. Pero limitado yon, hindi lahat ho ng bansa may ganon. Iilan lang ang meron, kasama ang Pilipinas. Si Lilibeth Carcusia, gagamitin ko ang aking 13th month pay sa isang makabuluhang bagay. Isang taon ko ito pinaghirapan kaya dapat lang nagagamitin ko ito sa pagpapagawa ng aming bahay. Ayan, good. Ayan, tapos sa isang tulad kong minimum wage earner ay napakahirap po mag-ipon kaya ang aking 13th month pay ay nakalaan sa isang mahalagang bagay. Ayan, si Jason Abulencia, kung sakaling makatanggap ako ng 13th month pay, ay ilalaan kong ipangregalo ito sa aking pamilya at sa mga inaanak ko. Kahit maliit o simple lang ang regalo, basta't mapasaya lang sila, ay masaya na rin ako. Si Ronald Tumbaga, walang pinakamagandang paglaanan ng 13th month pay, kundi ibili ng pagkain. Sa taas ng mga bilihin, lalo na ang bigas, kailangan gamitin ng 13th month pay sa pinaka-wise na paraan. Si Jerry Angustia, idagdag ko sa maliit kong negosyo na pagpapaload ang matatanggap kong 13th month pay. Tapos yung iba, ipanghahanda ko para sa darating na Kapaskuhan. Okay yung mga ganun mga kababayan natin, no? Yung regular kang empleyado pero may sideline ka. Para may extra income, di ba, attorney? Yes, Eto, additional income. Ang lucky winner natin, Attorney Paul, ng 500 pesos, care of Attorney Paul Castillo. Hindi, joke lang, Attorney Paul. Hindi ko sana ako, yun yata. Joke lang, joke. Ayan. Ang aking plano ay ilalaan ko ang 20% nito sa pagpapalago ng aking mga ipon at pondo para sa hinaharap. Ang 30% talagang may division eh. Ang 30% ay gagamitin ko para sa mga pangangailangan ng aking pamilya. 50% na yon. Yung 20% ilalaan ko sa mga gastusin, ang natitirang 30% ay gagamitin ko para sa emergency if
kumapos sa budget. Ito ay makatutulong sa akin na magkaroon ng mas matatag na pinansyal na kalagayan. Sa ganitong paraan, mapapangasiwaan ko ng mabuti ang aking 13th month pay. Ayun. Congratulations, Joseph Luterio. Ikaw ang winner natin ng 500 pesos. O yung napanalunan mo 500 pesos, pwede mo nang ilagay sa panghanda. Kasi dun sa 13th month pay niya, walang nakalaan na panghanda for Christmas at saka New Year. Yung 500 pesos mong napanalunan ngayon, Joseph, pwede mong idagdag sa inyong pang Noche Buena. Ayan, Attorney. Congratulations. Oo, Attorney Paul, thank you for joining us. At thank you. Isang privilege ito, Cheryl, no? Ihabol ko lang, I know, 5 o'clock na, but very quickly, required na ho ang mga abogado, karamihan ng abogado na magbigay ng mandatory legal aid. So, starting ho next year, no? So, I'm privileged na makapaglingkod sa ating mga kapatid at mga tagapanood sa paraan na ito at sana'y nakakatulong tayo sa mga question at concern na legal. Mandated kayo. Yeah, starting next year, meron tayong mandatory legal aid rules. No? Tinitinan pa natin kung paano i-implement pero naglabas na ng mandato ang ating Korte Suprema. Ilang oras yon, Attorney? 60 hours every 3 years. Ay, maiksi lang. I'm sure mas marami pang oras ang ibinibigay mong libreng serbisyo. Yung 60 hours, yes, no? Madali lang kaya naman nating ma-meet yun. No? And we actually enjoy sharing this privilege na ipinagkaloob sa atin ng profession na ito. Opo. At sana po kami lagi niyong gawing regular na bahagi niyan. Of course. Ayan. Attorney Paul, salamat. At ewan ko magkikita pa tayo bago magpasko, pero Merry Christmas sa'yo. Sure. Merry Christmas. See you. See you, Salamat Attorney. Yan po si Attorney Paul Castillo, ang ating law expert at ang ating profesor. Ayan, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas makakasama po natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Kung may mga gusto po kayong idulog, ilapit po sa PCSO. Abay, tumutok po kayo bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang programa, ang katuwang nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika maging sa kalusugan, physical man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!